Nabucodonosor ay naghari na may kamay na bakal. Nagtayo siya ng isang estatwang ginto, 70 talampakan ang taas, at nagputos na kapag tumunog ang trumpeta, ang lahat mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa pinakamababang tagapaglingkod ay dapat yumuko at sumamba sa rebultong ginto. Ang mga lalaki na sina Shadrach, Meshach, at Abednego ay tumangging yumuko at sumamba dito. Sama-sama po natin panoorin ang pagsasadula ng kanilang kwento na magpapakita ng isang malalim at matatag na pananampalataya na may katapangan at pagtitiwala sa Diyos. Nagagampanan po ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang drama skit na ito ay pinamagatan po namin, The Unshakable Faith. Pinag-uutos sa lahat ni Haring Nebuchadnezzar na sumamba at lumuhod sa rebultong gintong pinagawa niya. Nanginginig ang tuhod ko, Shadrach. Anong mangyayari sa atin ngayon? Shadrach, Abednego, huwag tayong matakot. Ang ating Diyos na makapangyarihan ng siyang magliligtas sa atin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. At sino man sa inyo, ang hindi sumunod ay itatapon sa naglalagablab na pugon. Shadrach, Abednego, nagkakaisa ba tayo? Oo, Meshach. Buhay! Inuutos ko ninyo na kami sumamba at lumuhod sa inyong rebultong ginto. At sino man ang makaninig sa mga tunog ng instrumento, at sino man ang sumunod ay tatapon sa nangangatulap sa buhod. Hari, di po sumusunod sa utos ninyo, sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyo, nilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Tunay nga po, mahal hari, hindi po sila lumuluhod sa iyong Diyos at hindi sumasamba sa pinagawa ninyong rebultong ginto.
Dalhin ninyo sila sa harapan ko! Ngayon din! Kayong tatlo, pinasusundo kayo ng mahal na hari. Sumama kayo sa amin. Tayo na. Totoo ba? Totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking Diyos? Ni sumasamba sa ribultong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyo na kayo ay lumuhod sa ipinagawa kong ribulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga trumpeta. At kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na apoy! Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo sa aking kapangyarihan? Mahal na Hari Nabucodonosor, wala kami masasabi tungkol sa mga bagay na ito. Kung yan ang gusto nyo, gawin nyo. Ang aming Diyos na makapangyarihan, ang siyang pagliligtas sa amin mula sa inyong kapangyarihan at mula sa naglalagablab na apoy. At kung di niya man kami ligtas, hindi pa rin kami luluhod at sasamba sa inyong Diyos-Diyosan at sa inyong ribultong ginto. Kung gayon, painitin nyo pa ng mahigupitang ulit ang pugon at ihagis ninyo ang tatlong iyan! Gayon din! Susunod ko, mahalari.
ba tatlo lamang? Hindi ba tatlo lamang ang itinapon sa apoy? Hindi ba tatlo lamang ang itinapon sa apoy? Tingnan ninyo! Tingnan ninyo! Apat! Apat! Apat ang nakikita kong palakad-lakad sa gitna ng apoy! Hindi na sila nasusunog at hindi sila nakagapos. At ang isa sa kanila ay parang isang anak ng Diyos. Mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo riyan. Hali kayo rito. Purihin! Purihin! Purihin ang Diyos na Shadrach, Meshach at Abednego. Nagsugo ang kanilang anghel upang iligtas ang kanilang mga lingkod na nagtitiwala sa Kanya. Hindi nila sinunod ang aking utos na sumamba sa aking Diyos. Mas minabuti pa nila na mapatapon sa apoy kaysa sumamba sa alinmang Diyos maliban sa kanilang Diyos. Kaya ipinag-uutos ko sa lahat ng tao, sa alinmang bansa, lahi, uwika, na magsasalita ng masama laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpuputol-putulin ang katawan at ang kanilang mga tahanan ay wawasakin. Sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas na katulad ng kanilang Diyos. At ngayon din, bibigyan ko sila ng mas mataas pang tungkulin sa buong lalawigan ng Babylonia. Buon pomeriggio a tutti. Prima di tutto, prima di condividere la mia personale testimonianza, volevo condividere con tutti voi un versetto che si trova in Geremia 15:20. I will make you all a wall
to these people a fortified wall of bronze. They will fight against you, but will not overcome you. For I am with you to rescue and save you, declares the Lord. Hallelujah. Questa è una mia vecchia testimonianza, ma lo voglio ricondividere con voi. 7 anni fa ho avuto un grave incidente con mia moglie. Io stavo guidando e abbiamo avuto un grave incidente stradale, un incrocio. Ci ha scontrato una macchina bianca grande e come potete vedere nella foto la nostra macchina proprio si è distrutta, schiacciata e noi pensavamo che era l'ultimo giorno della nostra vita, ma sappiamo che Dio ci ha salvati e speravamo che Dio ci salvava con tutta la nostra fede e ancora adesso noi siamo qua, siamo vivi per gloria di Dio. E come nella storia di Shadrach, Meshach e Abednego, che loro sono stati gettati nel fuoco, nella fornace, ma nonostante tutto, con la loro fede, c'era la presenza del Signore Gesù. E quindi, come racconta la mia storia, questa è la mia testimonianza. Magandang hapon po sa ating lahat. Yung testimony ko lang po is my life po. Dahil ho passato una vita veramente buia. E quando io pensavo di non avere nessuno in quei momenti bui, in quei momenti bruttissimi, tutto il tempo c'era Dio di fianco a me e non mi ha mai lasciato. E vorrei solo dire che se mi vedete ancora qui davanti a voi oggi è solamente grazie a Dio e alla sua grazia. Gloria a Dio. La mia testimonianza è che per molto tempo ho seguito la strada del mondo, ho fatto scelte sbagliate e quelle scelte mi hanno portato gravi conseguenze nella mia vita. Ero arrivato a un punto così buio e disperato che volevo finire la mia vita. Mi sentivo gettato nel fuoco, in una fornace ardente, intrappolato nei miei stessi errori. Ma proprio lì, in mezzo al fuoco, ho gridato a Dio e ho trovato la stessa fede dei 3 giovani nel libro di Daniele, che dissero al re: il Signore Dio è capace di salvarci e Dio l'ha fatto davvero. Quando il re guardò dentro la fornace, vide una quarta persona e quella persona sembrava il figlio di Dio. Gesù era nel fuoco insieme a loro. Gesù è entrato anche nella mia fornace, proprio quando volevo arrendermi. La parola di Dio in Isaia 43 promette: quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato. Oggi sono qui per dirvi che questa promessa è vera. Non importa quanti errori hai fatto o quanto sia forte il fuoco dei tuoi problemi, noi abbiamo un Dio potente. Se ti fidi di Lui, Gesù ti incontrerà nel tuo dolore, ti perdonerà, ti proteggerà e ti darà una nuova vita. In Geremia 29:11 dice: infatti io so i piani che ho per voi, dichiara il Signore, piani di pace e non di sventura, per darvi un futuro e una speranza.